Maabot na po sa pamimersonal at personalan itong controversial na dating commissioner, okay, na si Rowena Guanzon ng COMELEC. Kaugnay nga po nung ginawa niyang pagwawala doon sa isang mall diyan sa Makati. Maliban po dyan, ang isa pa ay itong kanyang sasabi ng mga personal na bagay nga, hindi lang po kung kanino, doon sa kanyang biniktima at sinigawan sa loob ng mall. Pati dito sa mga tumatalakay sa isyong ito, especially si dating Secretary Ronald Llamas. Aba, pati si Llamas ay pinersonal na. O, pakinggan nyo ito. Kaya tuloy sumagot ng bahagya si Ronald dito sa mga pahayag na ito. So, nagpapakita lang ho talagang sino ba ang professional, sino ang unprofessional. Grabe. Para makita yung mga claims niya. Ikalawa ay nung nag-unravel siya, nung naging anhin siya, grabe yung kanyang mga statement. Nagbumura, no? At may mga racist na remarks. Tapos ito pa, yung sinabi niya, na parang sobra namang matapobre. Diba? May mga rules ang mga lawyers may code of conduct sila na medyo lumalabas yan o lumalampas. No? Kaya dapat mag-ingat siya ron. Kaya nag-react ako, nag-post ako, kumuho yung aking self-esteem dahil wala akong Gucci tsaka Rolex. Ayun, lalo siyang nagalit, lalo siyang nagwala. No? At todo na yung balat niya. Red tagging, chismak, no? Tapos yung isa namang sinabi niya, agree naman ako ron yung pangit ako. At tingin ko pati si Doris nag-agree ron Dadamay pa yung media. Ano sabi ni former COMELEC commissioner, okay lang yan. Ano daw? Okay lang yan. Pogi ka naman. Naging kayo ni di ba? Aba, may mga ganun pa siya. Para may sinasabi siya. Interview ng aming mga kasamahan sa media. Grabe talaga, no? Bakit kaya maabot sa ganyan? Ha? Attorney, COMELEC, former COMELEC commissioner, mataas na posisyon dapat Ang Supreme Court ba hindi pwedeng gumalaw dito? O ang mga civilian, kung pwede ka silang mag-file ng kaso or mag-petition for disbarment, karapatan nila yun kung anong gusto nila. Pero ang Supreme Court ba, ako hindi ko rin alam, kaya tatanong ko, ewan ko kayo, please comment po. Ang Supreme Court ba, di ba wala bang jurisdiction para umaksyon at magbigay ng disiplina sa mga officer of the court? Officer of the court na mga, pag sinabing officer of the court, abogado, na ganitong magsalita, ganitong attitude, ganito yung mga ginagawa in public. Kasi yung pagmumura, pag-iiskandalo ng isang abogado, hindi ba pang-aabuso yun sa kanilang karapatan or pang-aabuso sa kanilang trabaho bilang isang abogado? Kasi ang abogado, manananggol nga Ikaw yung magtatanggol. Ikaw yung babalanse ng batas. Ikaw yung babalanse, ikaw yung babalanse kung yung batas ba ay pantay-pantay na naipatutupad sa kahit sinong tao. At kung mayroong taong nilabag yung batas o kung anumang problema, yung abogado ang gagawa ng paraan kung paano pantay-pantay na makinabang at kung anong epekto ng batas. Kaya nga no one is above the law. Pero sa akin pong personal opinion, yung pagmumura at paninigaw, pag-iskandalo, yung karapatan po ng sinisigawan, paano na? Kaya sana ang Supreme Court ay gumalaw dito. Hindi ko po inutusan. Hindi ko rin alam. Pero kung ang Supreme Court kasi ang mag-action para magdisiplina, mag-warning, magpaalaala kung ano mang gustong gawin sa isang officer of the court, sa isang abogado, para malaman ng publiko hanggang saan ba ang limitasyon, karapatan ng isang abogado. Pagka ba abogado, pwede nang manigaw, pwede naman lait ng kapwa, pwede magmura sa harap ng publiko.
Ganun ba? Abay, pagka ganun baka wala nang mag-abogasiya. Baka mag-engineer na lang, mag-doktor o kaya ay mag-nurse. Di ba? Kasi marami akong kilalang doktor, nurse, engineer at iba pa. CPA, ekonomista, magagalang naman. Di ba? Professional na professional ang dating. Pero pag abogado, iba kasi ang ibang level pag abogado eh. Kasi pag abogado ka, dapat alam mo ang batas. Dapat pantay-pantay ang pagtrato ng batas. Kung ikaw mismong abogado ang lalabag sa batas, dahil nilabag mo ang karapatan ng kapwa mo, nilait mo, minura mo. Di ba? Yun po yung punto eh. Kaya again, kung may private or third party na mamamayang gusto mag-file ng impeachment laban kay Guanzon, pwede po niyong gawin yan. Walang pwedeng pumigil before Supreme Court. Baka yan ang pwedeng maging basehan ng Korte Suprema para gumalaw. Pero kung walang magpipetisyon ng disbarment laban kay Guanzon, Atty. Guanzon, ang tanong ko nga, ang Supreme Court ba ay walang kapangyarihang magdisiplina? So, pakipaliwanag sana ng Supreme Court. Kasi hindi magandang president, hindi po magandang halimbawa ang makita ng publiko itong ganitong iskandalo tapos walang mangyayari. Alam niyo yung pagmumura, panlalait sa kapwa, kung ano man ang pinagsimulan ng inyong away, ibang level na yun. Eh, ang pinag-umpisan nito, di umano yung nag-uubo, sinita, bakit nag-uubo, hindi man lang tinatakpan, walang face mask, gano'n ang pinag-umpisan niya. Pero kailangan ba na humantong sa away? Eh ngayon, nabaliktad pa. Ang balita ko, yung sumita na siya ay dapat mag-face mask dahil inuubo, siya pa ang idinimanda ni Guanzon. Yung kabila, hindi naman gumagalaw. So, baka pinalampas na. Pero ngayon, yung bilang officer of the court ng abogado, ang IBP, Integrated Bar of the Philippines, wala ba kayong gagawin dyan? Supreme Court, gano'n? Nagtatanong lang po. Kasi ako at ang mamamayang Pilipino na simple lang, na nakakarinig at nakakakita nitong viral na isong ito, na bidyong ito, nalilito. Para bang wala na bang pananagutan ng mga taong umaabuso sa kapwa. Alam nyo, napakasakit nung sabihin sa iyo na para bang wala kang kakayanan dahil wala ka namang rilong ganong kamahal, wala kang bag o gamit na ganong kamahal, wala kang gamit na signature, gano'n, di ba? Hindi naman po ibig sabihin ng ang isang tao ay walang ganong gamit, mahirap. Baka wala lang hilig, pero mayaman yan. Walang hilig, pero kaya namang bumili, ayaw lang. Marami pong ganon. Hindi ibig sabihin naka-Rolex, naka-Gucci ka, mayaman ka. O maraming mayaman, bilyonaryo, walang hilig dyan sa item na yan. Baka iba yung relo mas mahal yung kanya. Baka ibang kung ano man ang mas mahal. Yun eh. Kaya ang laki ng pananagutan ng abogado, na nanlalait sa kapwa. Yun lang po. Please like and share. Paki-share po ninyo itong isyong ito kasi hindi ho maganda yung para bang nagsasapawan. No one is above the law. Ignorance of the law excuses no one. Ganun po yan. Yan ang totoo. Kahit sino pa.